Mga master, isa sa mga siguradong magugustuhan ng mga Pag-ibig Fund members tungkol sa ahensyang ito ay ang pagbibigay niya ng dividends. No, kasi nga po ay ito ay sigurado at guaranteed na matatanggap ng mga miyembro. Ngayon ay titingnan po natin mga master ang implementing rules and regulations ng Republic Act 9679 or ito pong Pag-ibig Law of 2009. Dito mga master sa isa pong bahagi ng IRR na ito, I guess nasa rule number 9 yata yon tungkol sa benefits. Section 4 ay tungkol po sa dividends, no? Dito po mga master ay klarong-klaro na sinasabi sa batas na the board shall set aside annually an amount which is no case shall be less than 70% of the annual net income of the fund to be paid in the form of dividends to members. So ibig sabihin, bawat taon mga master, hindi bababa sa 70% sa kinikita ng Pag-ibig Fund ay dapat nakaset aside bilang pondo na siya pong paghati-hatian ng mga miyembro bilang dividendo. So nasa batas po talaga siya, required ang Pag-ibig na magbigay ng dividends. Napakalaki po no, 70% ng kanila pong kinita ay ibibigay, net income no, ay ibibigay pabalik sa mga miyembro. So kinakailangan lamang na meron kang total accumulated value. Ito po yung inyong contribution para sa taong yon para ikaw ay eligible na makatanggap ng dividends. So kung malaki yung kinita ng Pag-ibig tapos malaki rin yung total ng share mo, then malaki yung maging bahagi mo doon sa net income ng dividends as your net income ng Pag-ibig Fund bilang inyong dividends. So ganun po yung kalakaran sa Pag-ibig Fund. Kaya nga po madalas itong naikumpara sa GSIS bilang isang mas maganda, no, kapag ang usapin ay dividend. Doon kasi sa GSIS mga master ay hindi po required, hindi po mandatory yung pagbibigay ng dividend kasi yung income ng GSIS ay kinakailangang iset aside bilang dagdag na pondo sa pension fund para mayroon po siyang pera na sapat na ibibigay na pensyon sa mga retired members if ever man na hindi na mag-contribute yung mga active members. No, so parang ganun po yung sistema doon sa GSIS. Kaya yung dividends ay hindi po siya naging mandatory. Unlike sa Pag-ibig Fund na yung intended niya talaga ay parang savings. Para itong isang kooperatiba ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund. No, nagko-contribute tapos yung gobyerno ay nagbibigay din ng contribution sa pangalan ng mga empleyado nila na miyembro ng Pag-ibig. Tapos yung contribution na yun ay nagsisilbi bilang savings and yung savings na yun ay kumikita bilang dividends. So yun nga po yung isang bagay na sigurado no, na magugustuhan ng mga Pag-ibig Fund members.